Hi guys, we're back here in the mountains again to plant trees for the new year 2025. I also planted trees in the last week of December last year, 2024, and I can't let go of planting because I believe that no matter what we achieve in life, whether it's education, business, politics, or any kind of progress, we should never abandon our most fundamental duty as humans, which God entrusted to us, caring for the environment. Planting, though it was given as a punishment by the Lord if you read the story of Adam and Eve, because while they could easily get food in Eden or paradise by simply taking the fruits of the trees without any effort, now they have to work hard to till the soil to benefit from it. This is for the good of humanity. There are Bible scholars who call this system the agricultural revolution, which they believe is the greatest advancement of humanity. The agricultural revolution is a shift away from the so-called ancient lifestyle, or the life of nomads who didn't till the soil but wandered from place to place, finding food wherever they could. And since God has given us everything, we just need to take care of and protect the earth. And so, I'm going to pull out some banana suckers again to plant in the mountains. These banana trees in my grandfather's yard, I'm clearing them out, not to kill them, but to move them up to the hills. They're too close to the power lines here, and it's a problem when it's windy. I'm replacing them with a shorter variety of banana that doesn't grow as tall and is more suitable here. I've already planted some, and they're thriving. In every video of me planting, I always talk about the benefits of planting, like the food and materials we get from trees. They also provide shade, fresh air, and help prevent flooding and soil erosion. Trees absorb pollution and water when it rains, and their roots hold the soil together, preventing erosion and flooding. They also combat strong winds and global warming. I've also mentioned that when you plant, don't just think about yourself, always thinking about your own benefit. Sometimes, thieves take the fruit first, and depending on the tree, it might take a long time to grow or bear fruit, so it's possible another generation will benefit from it. So, when you plant, don't be selfish or greedy. Do it as a debt of gratitude to our ancestors. The land and trees we benefit from today are also the result of the efforts of those who came before us. So, as a way of acknowledging and repaying them, we should continue what our ancestors left us, like caring for the environment, protecting property like land, and planting. This is our duty, and God gave it to us. Hi guys, nandito na naman po tayo sa bundok para magtanim ng mga puno para sa bagong taon 2025. Dahil nagtanim rin ako noong mga huling linggo ng Disyembre noong nakaraang taon 2024. At di maaaring mawala sa akin ang pagtatanim dahil naniniwala ako na kahit anong ating marating sa buhay, pinag-aralan man yun negosyo, politika o anumang pag-unlad sa buhay, dapat din natin tatalikuran ang pinakaunang tungkulin ng tao na inihabilin sa atin ng buong may kapal ang pag-aalaga ng kapaligiran. At ang pagtatanim bagamat ginawang parusa ito ng Panginoon kung babasahin ang pangyayari kina Adan at Eva na kung dati madali sila nakakakuha ng pagkain sa Eden o paraiso na kukunin na lang nila ang mga bunga ng puno na walang kahirap, hirap at saganang namumunga, pero ngayon kailangan na nilang paghirapan pagsikapang bangkilan ang lupa para mapakinabangan ay para din naman ito sa tao. Mga scholar ng Biblia na ang sistemang ito ay tinatawag na agricultural revolution na ayon sa kanila ang pinakunang pag-unlad ng tao ang agricultural revolution bilang pagtalikod sa tinatawag na ancient lifestyle o buhay ng mga nomads na di nagbubungkal ng lupa kundi pag-alagala lang ay palaipat lipat ng lugar kung saan nakakakuha ng pagkain doon sila at kapag wala lilipat na naman ng lugar. At yamang ibinigay na ng Diyos ang lahat ng bagay sa atin ay kailangan na lang nating pangalagaan at ingatan ang daigdig. At ito nga ay bubunot na naman ako ng mga usbong ng saging na tindok para itanim sa kabundukan. Guys, Itong mga puno ng saging dito sa bakuran ng aming lolo ay inuubos ko na di para patayin kundi para ilipat sa burol dahil sa bandang ito ay ito ay kakao. Avocado. Kakao. Avocado. Saging na tindok. Saging na tindok.
Saging. Saging. Obe. Isang obe. Obe. At ito naman ang aking pangbuhay. Simula na. Dito sa banda na ito ay meron akong itinanim ngunit di nabuhay. Kaya papalitan ko ng panibago. Banda rito. Nahirapan ako dito dahil maraming mga bato na nahuhukay. Ito mahina. Pa dito na banda kahit maliit na puno lang, hindi na. Daanan pa ito. Kaya kailangan may tanim. Galing, parang namatay ako sa dito. Nakawin ko dati. Dalawa na kaya. Isa pa. Pasakali lang. Tatabi-tabihin ko lang ito. Yan. At sa pagtatanim ng ubi naman, kailangan yung malapit sa may puno para siya ay makagapang, ang kanyang bagong ay makagapang. Yun ang gusto ng ubi. Ito. Mga ilang puno lang ito na aking itatanim dito dahil yung iba ay itinanim ko doon sa aming malapit sa bahay. Hindi naman, inabutan ako ng alas 12 dito pero di bali ay nagmerienda naman ako. Basta maitanim ko lang itong aking mga puno na kailangan itatanim dito malapit sa puno. Magbuho kaya ako. Ito. Naman.
At ito namang avocado ay dito ko na itatanim dahil medyo malaki na rin ito. Tapos dito. Kailangan malalim ang hukay dahil malaki na to eh. Yun. Yun. Baha. Batuhan natin sa gilid. At makikita naman natin dito sa banda dito yung mga dati kong tinanim na kakao. Tingnan nyo, buhay na. At ito naman yung aking bagong pangtanim. Ito ay mas malaki na talaga ito. Buhay na talaga ito halos. Ngayon. Yan, ito ang dati kong tanim at ito naman yung bago kong pangtanim na mas malaki. Doon ko ito sa may mas bandang taas. Sa kasunod dito doon banda yan eh. Ayan. At bakit ako sa banda ron para maitanim ko ito. Galing dito sa dating may tanim. Sa banda. Dito. Magkalapit lang siya. Daro. Baguhin na katwiran at isip, palayain mga daanan ng tubig. Huwag magkakalat sa paligid, huwag pagtayuan mga gusali ang bukid. Magbago na mga gahaman at ganit, parusa ng kalikasan ating nakita na lubog sa pagguho ng lupa at baha. Walang dahilan, sarili natin gawa, kilos na para maiwasan mga sakuna. Kailan pa gagalaw? Ngayon na. Di kailangan maging eksperto para malaman dahilan ng peligro. Lahat nagmamasid sa pagbabago, nakakakita ng sanhi at epekto. Bilang marangal may pag-iisip na tao, parusa ng kalikasan ating nakita na lubog sa pagguho ng lupa at baha. Walang dahilan, sarili nating gawa, kilos na para maiwasan mga sakuna. Kailan pa gagalaw? Ngayon na. Eksperto para malaman dahilan ng peligro. Lahat nagmamasid sa pagbabago,
Nakakakita ng sanhi at epekto, bilang marangal may pag-iisip na tao. Parusa ng kalikasan, ating nakita na lubog sa pagguho ng lupa at baha. Walang dahilan, sarili nating gawa, kilos na para maiwasan mga sakuna. Kailan pa gagalaw? Ngayon na. Sapat na ang ating nakaalaman mula sa karanasan, aklat at agham. Huwag tayong manhid at walang pakialam, dahil sa huli tayo rin ang mahihirapan. Parusa ng kalikasan, ating nakita na lubog sa pagguho ng lupa at baha. Walang dahilan, sarili nating gawa, kilos na para maiwasan mga sakuna. Kailan pa gagalaw? Ngayon na. Balikan natin ang kalikasan, manalangin tayo sa may lalang. Hingin lagi gabay at kaligtasan, at isipin may tungkuling dapat gawin. Pangalagaan kalikasan at kapaligiran. Paulit-ulit tayong magpapapaya, di tayo magbabago't makakalaya. Itong panganib at peligro, paulit-ulit na pabalik bilang multo, naganap na gugunaw sa ating mundo. Parusa ng kalikasan, ating nakita na lubog sa pagguho ng lupa at baha. Walang dahilan, sarili nating gawa, kilos na para maiwasan mga sakuna. Kailan pa gagalaw? Ngayon na. Kilos na gawin ang tungkulin, bigay ng makapangyarihang inihabilin sa atin. Tayo'y tagapangalaga ng daigdig, gawin natin may malasakit at pag-ibig. Guys, ay naitanim ko na. Yun na. Yung isa naman ay banda rito. Diniligan ko na rin kagad. Anong nangyari doon? Parang may bumagsak. Tingnan natin. Baka niyog. Delikado rin talaga ngayon, baka mabagsakan ka ng palwa. Yung palwa ng lubi ay ito yung papakita ko. Ito yung palwa ng lubi, ng nyog. Yan yan ang mga palwa ng nyog. Kapag nabagsakan ka niyan, delikado. At lalo na kapag nyog mismo ang bumagsak sa'yo. Pagkatulad ngayong mahangin. Medyo laburon tayo ng tanghali sa pagtatanim. At ito naman ay avocado. Sa bawat video ng aking pagtatanim, lagi ko sinasabi ang benepisyo ng pagtatanim, tulad ng pakinabang bilang pagkain at kagamitan galing punong kahoy. Nagbibigay pa ito ng lilam presko ng hangin at tumutulong pa ito upang maiwasan ang pagbaha at pagguho ng lupa. Sinisipsip ng puno ang polusyon at tubig kapag umuulan, kumakapit ang ugat ng puno sa lupa, kaya naiiwasan ang pagguho at pagbaha, pati na rin ang matinding dumi ng hangin na nilalabanan ng mga puno, pati ang global warming. Nabanggit ko rin na kapag nagtatanim ka, huwag mo munang isipin ang sarili na lagi sariling kapakinabangan ang iniisip, na kapag nagtanim ka ikaw ang makikinabang dahil may mga sitwasyong magnanakaw ang nauunang kumuha ng bunga. At depende sa puno na maaaring matagal lumaki o mamunga, na posible ibang salinlahi na ang makikibang.
Kaya kapag nagtatanim ka, wag maging makasarili at gaaman. Kundi ginagawa mo ang pagtatanim bilang utang na loob natin sa mga ninuno na nauna sa atin. Ang mga lupa at puno na pinakikinabangan natin ngayon ay mula sa pagsisikap din ng mga nauna sa atin, kaya bilang pagkilala at pagganti ito rin ang gagawin natin na ipagpatuloy natin ang iniwan sa atin ng mga ninuno natin, tulad ng pag-aalaga Pwede na ng itong kapaligiran, tanim, no? pag-iingat ng Mga ari-arian tulad ng lupa at pagtatanim. Ito ang naman ating ay tungkulin na avocado. Diyos din ang nagbigay Bagong nito sa tanim. atin. Ito bagong tanim, matindok. At yun naman yung mga dating tanim. Ito yung boto prinsipe na ibang uri ng saging na ang kulay ng bunga nito, at saka pati na rin yung puno ay kulay talong. Ano. Natitira pa akong isang pangtanim na kakao. Dito ito banda sa baba ng nyug at makikipagsabayan na lang ito sa kanya sa nyug. Total ang nyug naman ay tumataas talaga. Ito naman ay tama lang ang taas. Ganda rito. Kaya ikaw wag kang bunot ng mga puno kung di mo papalitan ng panibago. Huwag mo iisipin na porke di ikaw ang makikinabang sa mga puno pinuputol mo at sinisira ang pananim na iba ang nagtanim. Huwag ka taong peste ng mga pananim. Isipin mo na ang buhay natin ay nagmumula rin sa mga puno, dahil una ang kinakain natin ay mula sa mga bunga at katawan ng pananim, pati ang malinis at mapreskong hangin na ating hinihinga ay mula sa mga punong kahoy. Huwag kang makasarili dahil sa mundo walang nabubuhay na nilalang na di nakadepende sa iba. Lahat ng bagay may kani-kanilang papel na ginagampanan, at ambag sa daigdig maging ang mga uod mahalaga dahil sila ang kumakain ng mga patay na bagay at nagpapabulok, at kung wala sila walang magpapabulok sa kanila at mananatiling patay na buo ang mga bagay at di magiging pataba o abono sa bawat isa. Mabuti pa magtanim ka rin kesa inuugali mo ang magbunot ng tanim ng iba. Iniisip mo na kung di mo kailangan, wala ka pakialam. Huwag ka makasarili, magkaroon ka ng malasakit sa hirap ng iba, kapakanan ng iba gaya ng iyong sarili. Magtanim ka, tumulong ka sa iba sa pagtatanim, kesa pagsira sa pananim at itinanim ng iba. Tandaan, lahat may katapusan at hangganan. For shade and fresh cool air, life and comfort for our world, for the home of plants and animals, life and comfort for all the trees fit. You can't eat plastic fruit, there's no fresh air from artificial leaves, no fragrance, no scent from plastic flowers. Let's plant trees today, we'll have something to look forward to in the coming times. Not just for us, but for the children who will come. Let's not be selfish and greedy. Don't pull out a tree if you won't replace it with a plant. This is also a legacy of our ancestors in turn. Let us continue the beginning, caring for the world is our duty. Fuel, food, and materials. The trees are what we hope for. But let's not let ourselves run out. Plant a replacement, always be prepared. This is also for us, for the future. You can't eat plastic fruit, there's no fresh air from artificial leaves, no fragrance, no scent from plastic flowers. Let's play. At syempre, pauwi na tayo dahil nabutan na nga ako dito ng alas 12. Patatanim ng mga saging tulad nito. Masayang huli lang kulisak na nagkakatuwaan sa